Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jose Santos. Ngayon, ating tatalakayin ang isang napakahalagang paksa, ang siyensya sa likod ng tamang posisyon sa pagtulog para sa kalusugan ng puso, likod, at utak. Mga kaibigan, ako si Jose Santos, isang espesyalista na may 40 taong karanasan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na araw-araw nating ginagawa, ngunit maaring buong buhay na nating ginagawa ng mali. Iyan ay ang pagtulog. Naranasan niyo na ba ito? Pagkagising sa umaga, sa halip na maging masigla, ang pakiramdam ay mas pagod pa kaysa kahapon. Ang lig ay naninigas, ang likod ay sumasakit, at kailangan pang dahan-dahang bumangon. Maaring isipin ninyo, tumatanda na siguro ako, pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito dahil sa edad, kundi dahil sa mali ninyong posisyon sa pagtulog? Ang posisyon na kinasanayan ninyo sa loob ng maraming taon ay maring unti-unting sumisira sa kalusugan ng inyong puso, nagdudulot ng pressure sa inyong gulugot spine at nakakapekto sa pagganang inyong utak. Sa aking klinikal na karanasan, 7 hanggang 8 sa bawat 10 pasyente na may mga problema tulad ng chronic pain, pananakit ng leg, at lower back pain ay may isang pinagmumulan: ang maling posisyon sa pagtulog. Isang katlong ating buhay ay ginugugol natin sa kama. Ang panahong ito ay dapat na ginagamit para sa pagayos ng ating katawan. Ngunit kung mali ang ating posisyon, ang golden repair time na ito ay nagiging chronic damage time. Kaya ngayon, ilalahat ko ang 5 pinakakaraniwan at pinakadelikadong posisyon sa pagtulog at higit sa lahat, ituturo ko ang golden sleeping position na pinoprotektahan ang ating puso, gulugot at utak. Bakit napakahalagang tamang posisyon sa pagtulog? Ang dekalidad na pagtulog ay may 3 pangunahing gawain para sa ating katawan. Paglilinis ng utak. Habang tayo ay nasa malalim na pagtulog, ang ating utak ay nag-aalis ng manakalalasong basura, kabilang ang beta-amyloid protein na naugnay sa Alzheimer's disease. Natuklasan sa mga pag-aaral na ang pagtulog ng nakatagilid, side sleeping, ang pinakamabisa para sa prosesong ito. Kung mali ang iyong posisyon, hindi makakapaglinis ng maayos ang iyong utak. Pagpapahinga ng eating stress system. Ang maling posisyon ay nagdudulot na stress sa katawan na nagpapanatiling aktibo sa eating fight or flight system, sympathetic nervous system, kahit sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan ay nagigising na pagod, mataas ang presyon ng dugo, at mabilis ang tibok ng puso, pagayos ng mga buto at kalamnan. Ang pagtulog ang tanging pagkakataon para makabawi ang ating mga spinal disc, ang mga unan sa pagitan ng ating vertebrae. Ang tamang posisyon ay nagpapanatili sa natural na kurbadang gulugot, habang ang maling posisyon ay nagdudulot ng pilay at stress sa mga kalamnan at kasukasuan. Ang pinakadelikadong posisyon sa pagtulog, nege positions. Ngayon, isa-isahin natin ang mga posisyong dapat iwasan. 5 panganib. Pagtulog ng nakadapa, stomach sleeping. Marami ang nakakaramdam ng seguridad sa posisyong ito, ngunit ito ay lubhang mapanganib. Panganib 1, matinding pagkapilipit ng lig. Upang makahinga, kailangan mong ipihit ang iyong ulo sa isang gilid sa loob ng maraming oras. Ito ay nagdudulot ng matinding stress sa iyong lig na maaaring humantong sa pamamaga pananakit at nerve compression. Panganib 2, pagkaipit ng kapahinga. Ang bigat ng iyong katawan ay pumipigil sa iyong diaphragm na nagre-resulta sa mababaw na pahinga at kakulangan sa oksigen sa buong gabi. 4 na panganib. Tradisyonal na pagtulog ng nakatihaya. Unsupported back sleeping. Marami ang naniniwala na ito ang pinakamalusok na posisyon. Ngunit para sa mga taong may edad na, medyo mabigat, o may ugaling magilik, ito ang pinakamataas na panganib para sa sleep apnea. Sa posisyong ito, ang dila at malambot na tissue sa lalamunan ay bumabagsak dahil sa gravity na humaharang sa daanan ng hangin
Ito ay nagiging sanhing pagintong paginga, pagbabang oksigen sa dugo, at biglang pagising. Ang paulit-ulit na siklong ito ay nagpapataas ng panganib ng high blood pressure, atake sa puso, at stroke ng 3 hanggang 4 na beses. 3 panganib. Sobrang pagkabaluktot na parang hipon. Fetal position. Ang pagbaluktot na parang hipon, kung saan ang mga tuhod ay halos abot na sa dibdib, ay nakakasama sa gulugot. Una, pinipilit nito ang iyong likod na manatili sa isang baluktot na posisyon na naglalagayng presyon sa iyong mga spinal disc, katulad ng masamang postura sa pag-upo. Pangalawa, naipit nito ang iyong dibdib na nagpapahirap sa malalim na pahinga. 2 panganib. Paggamit ng masyadong mataas na unan. Ang pagtulog na may 2 o 3 unan o masyadong mataas na unan ay naglalagay sa iyong leg sa isang posisyon ng matinding pajuko, katulad ng paggamit ng cellphone buong araw. Ito ay nagdudulot ng talamak na pagod at paninigas sa mga kalamnan sa batok. Mas malala pa, maaari nitong maapektuhan ang daloy ng dugo patungo sa utak sa pamamagitan ng vertebral arteries na dumadaan sa leg, na isang panganib para sa stroke, lalo na sa mga nakatatanda. Unang pwesto sa panganib. Pagtulog ng nakatihaya na diretso ang mga binti. Ito ang pinakakaraniwan at pinakanakatagong mapanganib na posisyon. Bakit? Dahil sa isang kalamnan na tinatawag na iliopsoas muscle. Ang kalamnan na ito ay nagduduktong mula sa iyong lumbar spine ibabang bahagi ng likod hanggang sa iyong hita. Dahil sa ating modernong pamumuhay na laging nakaupo, tulad ng mga nagtatrabaho sa opisina o mga driver na dumaranas ng matinding trapiko sa Maynila, ang kalamnan na ito ay karaniwang pinaikli at masikip. Kapag humiga ka at idiniretso ang iyong mga binti, ang masikip na kalamnan na ito ay humihila sa iyong lumbar spine na lumilihangang isang arko at puwang sa pagitan ng iyong likod at ng kama. Ang buong bigat na iyong itaas na katawan ay napupunta sa maliliit na kasukasuan sa iyong likod na nagdudulot ng pananakit, pamamaga at pagkasira sa paglipas ng panahon. Ang golden sleeping position. Ang solusyon. Ito ang pinaka-inirekomenda kong posisyon. Ang binagong posisyon ng pagtulog na nakatagilid. Modified side-lying position. Unang hakbang. Pumiling unan na may tamang taas. Ang tamang taas ay kapag nakatagilid ka. Napupunan nito ang espasyo sa pagitan ng iyong balikat at tainga na nagpapanatili sa iyong ulo, lig, at gulugot sa isang tuwid na linya. Ikalawang hakbang. Humiga ng nakatagilid, pakaliwa o pakanan. Ikatlong hakbang. Bahagyang ibaluktot ang iyong mga tuhod at balakang mga 30,45 degrees. Ito ay agad na nag-alis ng tensyon mula sa iliopsoas muscle. Ikaapat na hakbang, pinakamahalaga. Maglagay ng maliit na unan o tinuping tuwalya sa pagitan ng iyong mga tuhod. Pinapanatili nito ang iyong balakang pelvis sa isang neutral na posisyon at pinipigilan ang pag-ikot ng iyong likod. Ikalimang hakbang, optional. Yumakap ng isa pang unan sa iyong dibdib. Sinusuportahan nito ang iyong braso at balikat para sa karagdagang katatagan, kaliwa o kanan. Alin ang mas mabuti? Matulog sa kaliwa, sleep on the left side. Lubos na inirekomenda para sa mga taong may acid reflux o GERD. Dahil sa posisyon ng ating tiyan, ang pagiga sa kaliwa ay pumipigil sa stomach acid na umakyat pabalik sa esophagus. Inirekomenda rin ito para sa mga buntis. Matulog sa kanan, sleep on the right side. Maaring mas komportable para sa mga taong may ilang partikular na kondisyon sa puso, tulad ng congestive heart failure. Kung wala kang mga nabanggit na kondisyon, parehong mabuti ang kaliwa at kanan.
Ang perpektong kasamangang posisyong ito ay ang binagong posisyon ng pagtulok na nakatihaya, modified supine position. Kung mapagod ka sa pagtagilit at humiga ka ng nakatihaya, siguraduhing maglagay ng unan sa ilalim ng iyong matuhod. Ito rin ay nagpapaluwag sa iliopsoas muscle at nagbibigay suporta sa iyong likod. 3 karagdagang lihim para sa mas mahusay na pagtulog. Iwasan ang alak bago matulog. Bagamat nakakatulong ang alak na makatulog kaagad, sinisira nito ang kalidad ng iyong pagtulog sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay nagdudulot ng pagising sa madaling araw na may mabilis na tibok ng puso at pagkapagod. Iwasan ang alak 3 oras bago matulog. Matalinong pamamahala sa pag-inom ng tubig. Uminom ng sapat na tubig sa umaga at hapon. Pagkatapos ng 8:00 gabi, bawasan na ng husto ang pag-inom upang maiwasan ang pagising para umihi. Lumiha ang sleep cave. Ang ating katawan ay natutulog kapag bumababa ang temperatura at dumidilim ang paligid. Panatilihing malamig ang iyong kwarto nga 20,22 degree ay ideal. Siguraduhing madilim ito at walang asul na ilaw mula sa mag-gadget 1 oras bago matulog. Pangwakas na buod. Iwasan ang 5 NG positions. Pagdapa. Pagiga ng walang suporta. Sobrang pagkabaluktot. Mataas na unan. At pagiga na diretso ang magabinti. Sanayin ang golden position. Modified side lying. May unan sa pagitan ng tuhod. At modified back lying. May unan sa ilalim ng tuhod. May unan. Sanayin ang golden position. Modified side lying. May unan. May unan. Sanayin ang golden position. Isabuhay ang 3 lihim. Iwasan ang alak. Pamahalaan ang pag-inom ng tubig. At lumikhang madilim. At malamig na kapaligiran sa pagtulog. Ang kalusugan ay resulta ngang maliliit at mabubuting gawi na ating inipon. Ang pagbabago ngang isang nakasanayan ay hindi madali. Maging mapagpasensya sa iyong sarili. Gabi-gabi, sinasadyang ilagay ang iyong sarili sa golden sleeping position. Sa paglipas ng panahon, masasanay ang iyong katawan at mararanasan mo ang tunay na kaginhawaan ng isang mahimbing at nakapagpapagaling na pagtulog. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simula ngayong gabi, gamitin natin ang tamang pagtulog upang ipunin ang pinakamahalagang yaman ang ating kalusugan. Maraming salamat sa panonood. Ako si Jose Santos. Hanggang sa muli.